ni Saulo na maipapapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapulong pari ng mga Hudiyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya noong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gagawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Excuse me. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain, Ananias. Ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kaling tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain nakita kanyang pumasok sa kinaroroon niya at ang pinatungan mo ng isang kamay upang siya makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang na sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudiyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hentel, sa mga pari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay pupapunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon day may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Amen. Amen. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. So, di po ba makikita natin? Lagi ko pong sinasabi, minsan sabihin natin, ay sobrang sama ng tao na yan, wala ng pag-asa. May pag-asa po. Tingnan mo po yan si Pablo. Di po ba? Kasama siya sa mga nagtutuligsa, kinakaladkad nila yung mga naniniwala kay Jesus. Kinukulong nila, pinapatay nila kung kinakailangan, binabato nila. Pero asa, nung siya ay gustong gamitin ni Jesus, nabago ang buhay niya in a mighty way. At hindi lang po, sa pangyayari na yun, napaka-importante po yung isang bagay na sinabi, siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Kaya po masabi natin, without the Holy Spirit, sasabihin natin in vain yung pagpapakilala natin sa Panginoon dahil ang Holy Spirit lang ang magre-reveal sa atin tungkol sa Panginoong Jesus. Kaya po tayo po ay pag nagbabasa tayo ng Bible, lagi po nating hingin sa Panginoon na Ama, puspusin mo ako ng banal na Espiritu. Bigyan niya ako ng pangunawa na manggagaling dahil sa sarili po nating karunungan, hindi po natin mauunawaan. Hanggang ang Holy Spirit po ang mag-reveal sa atin. So yun po ang unang-unang, simula nung nagpakilala ang Panginoon kay Pablo, ang kailangan po unang-una, gumamit muna ang Panginoon na magpapatunay na siya ay totoo. Na hindi lang sa pangitain o hindi lang yung experience ni
ni Pablo ang magbabago sa buhay niya, kundi yung mga literal na tao na ginamit niya katulad po si Ananias at tinawag ng Panginoon sa isang pangitain at inutusan niya kung nasaan si Pablo at patungan ng kamay. So yun, hindi na natin sasabihin coincident, kundi sasabihin natin there is a God behind that situation. Sa buhay din po natin, di po ba, marami tayo. So mamaya sa pagpapatotoo po natin kung paano natin nakilala ang Panginoon, sino ang ginamit ng Panginoon. Siya po yung tatawagin nating Ananias ng buhay natin. At nung nakilala na natin ang Panginoon at naintindihan na natin the power of the Holy Spirit in us, kung paano nag-turn around yung buhay natin, kung paano binago ng Panginoon ang buhay natin. So napakaano po talaga powerful ng kaparaanan ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya kay Saulo, siya po ay nabulag. Samantalang nung araw po na yun, nasa mission siya na siya ay maghahanap ng mga naniniwala kay Jesus. Hindi lang po mission pang sarili, meron siyang authority, meron siyang kasulatan, meron siyang warrant of arrest na dala-dala. Hindi lang siya yung kagustuhan lang niya, kundi yun ay suportado ng batas na pwede siyang manghuli ng mga naniniwala kay Jesus. Pero sa paglalakbay niya na yon, it comes to an end dahil ang sabi ng Jesus, gagamitin niya si Pablo or si Saulo. Si Saulo po ang pangalan niya nung una. Pinalitan po, naging siya ay si Pablo. Gagamitin siya upang ipakilala sa hintil si Jesus. Yon. At sa pag-aaral din po, si Pablo po ay napakatalino. Isa po siya sa scholar, di po ba Ate Joy? At yung pagiging scholar niya po, ang pinag-aaralan niya po, yung mga Old Testament, yung mga katuruan, kumbaga sa religion, lahat po. Kaya siya ay, kumbaga, yung isip niya fully brainwash na itong katuruan tungkol kay Jesus ay lumalabag sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa Panginoon. Kaya buong-buo yung isip niya na kahit pumatay sila ng tao na naniniwala kay Jesus, hindi sila nagkakasala sa Panginoon. Yun ang pagkakaalam nila. Pero nang nakilala na niya si Jesus at ipinakilala ng Holy Spirit sa kanya na ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit are one, ngayon na bago yung buhay niya. So yun po ang pinakaano natin ngayon. At simula po noon, si Pablo po, ay in-encourage ko po kayo, tuloy-tuloy nyo po ang pagbabasa sa gawa. Makikita nyo po kung saan-saan na siya dinala ng Panginoon para ipalaganap ang mabuting balita na merong anak ang Panginoon, merong Jesus na namatay sa krus. Ito yung tinatawag nating gospel, the good news. The good news that available, the salvation is available for everyone. Hindi lang sa iilan kundi sa lahat ng sangkatauhan. Kung sino po ang maniniwala. Yun. Ate Joy, anything po na may dadagdag? Ano ba dadagdag? Tungkol sa naging journey na ni Pablo. Okay. So, alam niyo po si Pablo, hindi siya nakasama ni Jesus Christ tulad ni Pedro, ni John, Apo, yan. ni Matthew, ni Mark. Hindi po talaga siya nakasama ni Jesus Christ. So, masasabi natin na wala siyang personal experience with Jesus na nabubuhay si Jesus Oo, yan. sa laman. Pero pinatunayan ng Panginoon yung katotohanan tungkol sa Kanya at sa banal na Espiritu doon sa experience ni Pablo sa Kanya. Kasi yun po yung naging simula na si Pablo na ang magpapakilala kay Jesus Christ sa mga hindi Israelita. Yun, amen. Kasi kung titingnan po natin, sa mga hintil wala talagang nakakakilala kay Jesus. Kumbaga, ang mga Israelite, may ilan sa kanila na nakakita personally kay Jesus Christ. So madali pong sabihin na, madali magpatotoo sa kanila na, hindi, nakita namin yan si Jesus, totoo yan. Pero si Pablo po kasi wala talaga siyang experience na nakita niya in the flesh si Jesus Christ. So, makahalaga po na talagang may plano ang Lord na yung sinabi ng Bible na dahil mahal ng Diyos, ng Ama, yung buong sanlibutan,
'Diba? Hindi lang po ang Israelita, hindi lang yung mga taga-Israel, pero lahat po ng tao sa mundo na nilikha niya ay mahal na mahal niya. Kung kaya't gumawa siya ng isang sitwasyon o pangyayari na magpapakita na hindi lang Israel yung target ng Lord. Hindi lang Amen. Israelita na sinasabing pinili ng Diyos, yung nais niyang maligtas, pero lahat po ng tao sa mundo. Kaya siguro nasa isip ng Panginoon o pagkatapos ng resurrection ni Jesus Christ at paglakakyat niya muli ng langit at pagbaba ng banal na espiritu, tatawag tayo ng isang hindi disipulo para Ayan. magpapayag din naman ng katotohanan na ito tungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng pangalan ni Jesus Christ para abutin ang mga nasa labas ng Israel. Kaya Yun. po si Pablo, nabanggit nga ni Mama na scholar siya at very intellect siya, sobrang maalam niya bukod sa mga katuruan ng templo, ay ganoon din sa Roman law. Kaya nga Mhm. iba't iba siyang letter po may Book of Romans, 'di ba? Yung mga taga-Roma. Kasi kahit po yun inabot niya dahil sa kabila ng lahat ng kaalaman niya tungkol sa law ng mundong ito, Mm. po nun, kumbaga na-exceed ng human intellect niya yung katotohanan, na-exceed ng meron siyang kaalaman tungkol dun sa mga law ng mundo to. Na-exceed yun ng Word of God. Na-exceed yun ng Yan. katotohanan kay Jesus Christ. Kaya makikita natin kung paano ang Lord, parang ina-align niya po yung mga plano niya, Mhm. yung sa mga nangyayari, sa mga ginagamit niya. Kasi alam ng Lord yung takbo ng tao. Nang isip ng tao. Amen. Alam Yan. ng Lord na baka ganito maging pagtanggap nila, baka hindi nila natanggapin kasi sabihin nila, sila nakita naman nila ang Jesus, sila hindi eh. Oo. Pero parang tingnan po, kaya dito natin makikita na yung sabi ng Bible na yung kaalaman ng Diyos ay talaga namang napakalawak at hindi po natin kayang pantayan yun eh. Mhm. Kahit po yung mga iniisip ng Lord, hindi natin kayang abutin. Abutin. Amen. Sobrang lawak ng pangunawa ng Lord. Talagang napaka-sovereign niya. Kaya hinayaan niyang mangyari yung mga bagay na to kay Pablo. Yun. At Yun. mind this ko, alam niyo po si Pablo ang pinakamaraming nasulat na libro Oh, sa yan. Bagong Sa New Testamento. Testament. Yun. Opo, sabihin na natin hindi siya nakasama ni Jesus Christ, hindi po siya naging disipulo, pero siya po ang pinakamaraming naisulat na libro dito sa New Testament. Ayun. Kaya po, kumbaga pinarianas ng Lord yung sarili niya sa Israelites in the Old Testament. Pero in the New Testament, makikita po natin kung paano inabot ng Diyos yung buong mundo para lahat ng tao sa mundo talaga ay makarinig ng katotohanan ng kaligtasan. Ganun po kabuti talaga at kalalim yung pag-ibig ng Lord sa bawat isa Sa bawat isa sa atin. Yan. So yun po, ngayon ang gagawin na nating personal testimony. Kung sino yung mga Ananias na ginamit ng Lord sa buhay natin. Anyas. Yes. Yun na yun. Anyas. Yun. Kung sino yung, kung paano kumilos ang Panginoon. Lalo-lalo na po yung ministry dyan sa Pilipinas. Parang, Lord, ang alam ko lang po, nilagay mo na ng Lord sa puso ko, narinig nyo na po to eh. Na Lord, kasi si Mama, mahilig po yan pag Sunday, magpatugtog ng mga Freddie Aguilar, ano pa ma, mga sinauna, mga old songs. Yan, kinalakihan ko yan. Ngayon nilagay ng Lord sa puso ko, sabi ko, Lord, darating ang araw, na ang bahay nila Mama, ang ipapatugtog na ni Mama, mga worship songs. Yan, ganyan. Mga salita mo na, siguro po magto 2 years, lagi ko yun nasasabi. Hanggang nga po isang araw, ang pangyayari nga po ay, Ma, baka po may lupa dyan na habang mura pa. Aanhin mo ba? Pag-retire ko, Ma, maggagawa tayo ng ministry dyan. Ay, meron na nga. O sige ma, pakiconnect. So, sa madaling sabi, na-connect nga kay Pastora Lolit. Naging bahagi po tayo nung Sunday School. At nung time na yon, hindi pa po available ang church. Ginana po dyan sa bahay. Nung narinig ko na po na kumakanta yung mga bata na Jesus loves me, this I know.
Noon ko lang po naalala na yun pala ay katuparan ng panalangin ko sa Panginoon. Talaga naman pong pimikit lang ako ng mata, Amen. pinakinggan ko lang yung kanta ng mga bata. Talaga namang napaka-overwhelming. Hanggang po yung mga bata napunta na sa church, kayo naman po ang pumalit. Nung narinig ko po, kaya po ko kadalasan po pag Amen. kumakanta kayo, pumipikit ako, pinapakinggan ko. Kasi yung mga boses nyo ay isa sa answered prayer ng Panginoon. Ayan yung hiniling mo sa akin, na ang bahay ng magulang mo, ang kakantahin ay para sa akin. At hindi lang po radyo, live. Mga boses ninyo mismo, di po ba? Yan. Kaya masasabi ko po, ang kaparaanan ng Panginoon, talaga pong amazing, amazing, amazing. Ayun. O, ikaw na po, mahal ko. Hindi mo pwedeng talikuran. Kasi po, kami po nasa Bahamas. Nasa Bahamas po kami, year 2010 po yun. Kasi pag day po doon kami sa apartment ko, na lagi yun po ang aming mitiin na pagdating ng araw, talagang gusto. Kasi noon pa lang po din, si Marco na-attend po kami ng gawain din po doon. Kaya parang nalagay po sa puso namin, sige, pagdating ng araw, hingi natin kay Lord na magkaroon tayo ng ministry. Kaya noong po siya nagbigay signal, nag-pray po ako, sabi ko, Lord, eto na ba? Kaya tanong namin sa amin dalawa, tayo ba ready na? Sabi ko. So, parang nahimok po ako dahil yun po ang aming pinag-usapan year 2010. Kita niyo po, ang Panginoon, Ang Panginoon, di po ba? opo. Memory talk. Opo, yun, Pero talaga. talaga pong naganap ng biglaan. Kasi, ang totoo po, alam niyo po, yung financial support po, di po ba? Yung po ang katotohanan. Pero dahil kami po talagang kay Lord, kita niyo ang ginawa ng Lord. Nilagay niya, He provided everything from the Jesus Loves Me, di ba? Yung umpisa natin sa mga kids. Sa mga kids. Opo. Hanggang sa mapalipat sila sa church. Bago ngayon naman, sina sister, oh my God, di ba amazing po? Kaya talagang pag tayo pitinawag ng Panginoon, wag natin pong isipin ang pera, lahat kasi ang Lord po ang magpo-provide ng lahat. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng supporters ng gawain ito dahil unang-una po sa Reverie, di ba, sa church sa Minnesota at sa mga co-friends, talaga pong God knocks their heart to support this. Kasi ako po, kaunti lang naman, pero at least ginamit din po kami mag-asawa sa gawain ito dahil sa akin pong sa totoo lang po, wala na aking mapasali sa ministry na to. Talagang lagi po ako umiiyak sa Diyos. Dahil binago niya po ang pananaw ko sa buhay. Amen. Binago niya lahat po. Talagang binago niya lahat. Nasabi ko nga po, kung ako ibibigyan po ng chance, hindi ko na po gagawin lahat ng mga kasalanan na gawa ko dahil kasi tao lang po tayo, yung nakatira natin nun. Pero napakabuti po ng Lord dahil hindi pa hula lahat. Ayun. Kasi ang sarap po ng pakiramdam na kung susundin po natin yung nasa Biblia. Wala naman pong perfect yung tao dito ba? Pero pag ang Panginoon, ibinigay mo, yung lalo po natin yung Holy Spirit sa buhay natin, He will guide us. Hingin po natin araw-araw. Kasi ni isa lang po akong patotoo, ako po talagang, sadyang talagang hanggang ngayon po naiiyak ako, sobrang pagpapala ko po itong mga nagdaang ito. Talaga pong masasabi kong amazing God. Ang isa pong napaka-sobrang pasasalamat ko po, ako po ay, gusto ko po uling mag-aral, ako po kasi mahilig mag-aral. Ngayon po, dahil ako'y tapos na, ang hinihingi nila yung high school card ko, pero wala na po ako maipakita kasi college graduate po ako. So madalit sabi, ang nangyari, kailangan na pa rin kumuha ng aking placer test. Alam niyo po, sa totoo lang po, ang tinatatakot ko sa exam ay ang math. Yun po ang totoo. Si Ate Joy, accountant yan. Bali wala ang math. Totoo po talaga. Alam niyo po, doon ako, nanlumo na po ako nung nasa opisina ako noong administrator. Dala ko na po lahat ang mga requirements ko po. Sige, sabi ko, magte-test ako, pero sa totoo lang, sinabi ko talaga sa administrator kung full math yan, I don't think I will make it. Talaga sinabi ko po yun, ng katotohanan sa puso ko.
So, madalit sabi po, ang ginawa ko, ako po yung nanalangin sa Diyos, ano po. So, meron naman po mga practice test, aral, na talagang bobo ko po talaga sa math. Sa ibang bagay, okay po ako. Maglinis sa lang ako ng bahay, okay po. So, madalit sabi po, talagang kung gaano kabait ang Panginoon, isipin niyo po talagang umiiyak ako. Diyos ko, sabi ko, gusto ko mag-aral. So, nag-test po ako, nag-ano po ako, last week po yun ha, nag-practice test ako. Hindi po kayo maniniwala yung ibinigay ng Panginoon na pag-aaral kasi napakadami po niya, napakadami. Pero binigyan ako ng Panginoon ng isang topic, hindi kayo maniniwala, yun ang in-exam kong topic. Pero, Amen. kahit po yun po, pinaraktis ko. Talagang bobo po talaga ako sa math. Pangalawa po, galing po ako sa trabaho. Puyat na puyat po ako. Alam niyo po, wala akong kaba. Dahil pagpasok ko pa lang doon sa test, sa Japong may examination, kasi computer po yun. Sabi ko, Lord, ako pumikit, Lord, bahala ka na sa akin. So, wala akong kaba. Inalis ko yung relo ko kasi po, bawal po kasi bawal po yung internet. So, tinanggal ko lahat. Ngayon, sabi ko, pwede ba akong maglabas ng aking bond paper? May dala po akong bond paper. Sabi niya, ay naku, hindi pwede. Meron po silang sadyang board na erasure. Yung pwedeng erase. Sabi ko, okay, yun ang ginamit ko. Sa totoo lang po, 1 to 40 items. 1 to 40 items po ng math. Computerized po yun na, hindi na pwedeng balikan. Alam niyo po, sa totoo lang, ako antok. Sobrang pagod ko pa ng duty ko ngayon. Ako po'y umiyak sa Panginoon po. Sabi ko, Lord, itong mga kamay ko, ikaw ang mag-e-exam. Alam ko, Lord, bibigyan mo ako ng wisdom. Kung parang po itong pag-aaral ko, ibibigay mo. Ngayon po, dalawa po kaming nag-e-exam. Ang panti po ako. Alam niyo, nung matapos ko, hindi ko na-realize, 2 hours, dapat 1 oras lang. 2 hours po inabot. Kasi, English po at math, 80 numbers po. Eto na po. Okay, antok na. Latang-lata na. Sabi ng asawa ko, paglabas ko ng building, hindi, paglabas ko po ng test, Lord, bahala ka na po. Gagamitin mo po ang lahat ng yung tao, ikaw na pong bahala, touch their heart. So, pagdating ko sa sasakyan, sabi ng asawa, kamusta ang test? Ay, forget it, sabi ko. Only God knows. Yun lang po ang naisagot ko sa totoo lang kasi antok na po ako. At saka talaga hindi ko po maalala kung may naisagot ako tama. Yun po ang totoo. Yun po ang katotohanan. Bobo ako pagdating sa math. Ito po, after ng few days, hindi po ako excited kasi nakatanggap po ako ng email galing sa administrator. Diyos ko. Hindi ko binabasa pa yung huli. Eto, na-receive na namin yung test mo. Oh my God. Ang nakalagay doon, congratulations, no need to retake exam. Thanks be to Alam niyo God. po, hindi, totoo po yan yung habulhol ko sa Panginoon. Talaga sabi ko, Lord, you are an amazing Amazing Father. God. Wala na akong mahihiling pa. Isinishare ko po ito. Alam niyo po kung ba't ko sinishare itong ganitong bagay. Kasi po may kaunting bagay tayo na blessing na, pero hindi po natin nakikita. Mhm. At saka kung tayo po ay may gagawin, lagi po natin hihingi ng gabay ng Panginoon kasi andyan lagi po siya. Talagang proven po sa buhay ko. Kaya lagi po ako nagpapatuo sa inyo. Napakadami pong pagsubok itong na puro blessing po. Yun lang po at talagang God is good po. Talagang All the tears of time. joy po ang nangyari sa akin. Talagang amazing. Amazing po. Amen.